okay lang ba daw na paramihin mo or palakihin mo yung page mo gamit yung pag-re-upload ng content ng iba? Like siguro hindi ko alam kung repurposing content ng iba, like transformational naman yung gagawin niya, or kung hindi transformational, di limited originality siya. Pero at least lumaki yung page niya. Dumami yung followers niya, dumami yung views niya, and then after niyang, for example, ano siya ng in-stream ads, hindi siya nakapasa, didelete niya lahat ng content tapos gagawa siya ng mga bagong videos na original na. So ano yung ano yung problema doon? Ang problema doon is that sino yung followers na nakuha mo? Ano yung content na gusto nila? And then when you try to upload content na wala silang interest, they might not watch it. Same thing kapag ang nakuha mong followers is followers from follow to follow. They're not really interested. So yes, marami kang followers pero walang nanonood. May negative impact din yan because yung mga i-upload mong bago, i-recommend yan sa mga latest na nag-interact sa'yo, nag-engage sa'yo. And kung hindi sila interesado, they might not watch your video, they might skip it out, or i-swipe up lang. It will hurt your analytics ng video mo. Iisipin ni Facebook, ay, ini-swipe up lang, pangit yung video. Kahit ang ganda-ganda naman. Kasi nga, hindi naman talaga sila interesado, hindi talaga sila, para sa kanila yung video. So, meron siyang negative impact kasi na-hurt yung analytics, hindi ka masyado na-recommend. So, okay lang ba magparami ng followers gamit ang mga repurpose content? Yeah, okay lang. Pero, you have to expect na kapag nag-upload ka na ng content na walang kinalaman sa ganung klase ng content or video, maaaring di sila manood. So, you have to be wise. If I were you, di ba? For example, ginamit ko mga ang aking content nung dumami ang aking followers is mga boxing clip ni Pacquiao, ganyan-ganyan. Di ba? Tapos, alam mo, marireuse content ka, dinalit mo na. Ano yung pwede mong gawin? Para ma-serve mo yung mga viewers na yon. Isipin mo ulit, bakit ba dumami yung viewers ko? Ay, dahil kay Pacquiao. So, paano ko gagawa ng content na magugustuhan ng mga followers ko na ang gusto yung si Pacquiao na hindi ako malilimited originality? Diyan papasok yung creativity mo. Gawa ka ng mga updates tungkol kay Pacquiao. Alam nyo ba na si Pacquiao ay ganito? Ganyan-ganyan. Diba? Voice over ka. Alam nyo ba na siya ay ganito? Dumami yung pera niya because of ganyan. Gawa kayo ng story na magiging interested yung mga followers na nag-follow sa inyo. Diyan papasok yung creativity nyo. And if you will be creative enough to do that, that'll be good. Pero yun nga ang tanong ko palagi. If i-upload mo lang yun for the sake na para magka-followers ka, but hindi talaga yun yung gusto mo, you might get burnout. Baka hindi ka maging creative, wala kang maisip kasi hindi mo gusto yun eh. Alright? So it's important pa rin na you do something that you really want, that you're really happy doing. Kasi kung hindi ka interesado, hindi mo malalaman yan. Like for example, si Lisa, si AZ Lee, ang kanya is mga OFW topics, 'di ba? Kasi OFW siya eh. Pero kung for example, dumami yung followers niya because of repurpose content ng mga kung ano nung kinukuha niya motivational. Tapos hindi naman yun yung gusto niya. Ang gusto niya is mga about OFW. Yung nakuha niyang followers iba kaysa doon sa kung ano yung gusto niyang gawin. So hindi manonood. So kung nakapag-gain ka ng followers tapos hindi ka na monetize, as long as gusto mo yung ginagawa mo, maging creative ka lang. Yan yung sinasabi ko na you have to master yung policy ng reuse content at saka limited and unoriginal content policies. Yung faceless channel. As long as you know na may transformation, isipin mo, paano ko matatransform to? Ano yung story? Ano dapat yung editing? Doon papasok yung knowledge mo sa policies. Tsaka yung creativity mo rin as a creator. Kasi papasok din yung editing, voice over. Pero sometimes, yun nga, pag hindi ka masaya sa paggawa nun, ma-burnout ka. Mauubos ka rin. Mauupos ka. So, laging number 1 sa akin, pagpili ng content is kung ano yung nagpapasaya sa'yo. Bakit? Kasi pag masaya ka sa ginagawa mo, may manood o wala, masaya ka. Lagi kang proud sa result. Kahit hindi sila nanonood, uy, akong gumawa niyan. Ay, kita mo, paano pa ako dyan, no? Masaya sa pakiramdam yun. Tapos pag may naka-appreciate, sobrang saya. Kahit pa isa-isa lang, ang saya. Ikumpara mo sa million views ko sa Faceless Channel, mas masaya ako pag mayroong nagpapasalamat sa akin na content creator because of this content. Yung mga ganyan. So, again, depende palagi naman yan kung ano yung mas pinapahalagahan ninyo. Alright? Okay?